David! Hindi nasiraan ng loob si Atty. Mendez. Inagaw ang baril na hawak ng natulalang si Gloria at saka itinutok kay Francesca. Subalit malimig na dulo ng baril ang naramdaman nito sa kanyang sentido. Subukan mong iputok ang baril na iyan at mauuna kang tutumba. Pabala ng magandang babaeng bisita ni David na isa palang police officer. Nagbigay ito ng 3 warning shots at biglang silabas ang mga pulis na kabilang pala sa mga bisita at akuswatang sibilyan. Kaagad na hinuli ng mga ito sina Gloria at Atty. Mendez at maging mga kamag-anak ni Gloria nagtangkasan ng manggulo. Teka, bitawan niyo nga kami. May hawak kaming mga papeles na nagpapatunay na kami ang nagkamay-ari ng siyendang ito. Protesta ni Gloria. Sa presinto na kayo magpaliwanag. Samantala, isinugod si David sa pinakamalapit na hospital. Napakaswerte ng pasyente dahil tumama sa pendant ang kanyang pintas, ang balang tatagusanan sa kanyang dibdib at maplis iyon sa kanyang balikat. Pagbabalita ng doktor na tumingin kay David. Kung mayroon mang natuwa sa balita, si Francesca iyon na buong pagmamahal na nakabantay sa walang mali na si David. Ngayon ay wala ng dahilan para magduda pa ako sa kabaitan mo, David. Sa isip niya habang hinahaplos ang noon nito. Siyang pasok ng magandang police officer. Kumusta na ang kanyang lagay? Out of danger na raw, sabi ng doktor. You must be Francesca Moreno. Hindi kita napagmasdan mabuti kagabi. Yes, ako nga. Ikaw pala babaeng madalas niya ikwento sa akin noon. Hindi ako magtataka kung bakit. Maganda ka. Kaibigan mo si David? Oo, naging close kami nang humingi siya ng tulong sa himpilan namin tungkol sa kaso mo. Matagal na namin pinag-iisipan kung paano madadakip ang lahat na may kaugnayan sa pangaharas na ginawa sa iyo hanggang sa dumating ang kanyang kaarawan at itaon namin ang aming operasyon. May dapat pala akong ipagpasalamat sa iyo. SPO Wanelda Reyes, pagkapakilala ng babae. Noon umungol si David at nagmulat ang mga mata. Ang una niyang nakita ay si Nelda at nakita niya na gagapin nito ang palad ng babae. Nelda, maraming salamat. Hinagan pa ng David ang kamay nito. Napaangat ang kilay ni Francesca. Kumusta na pakiramdam mo? Usisa ni Nelda. Mabuti na, malayo sa bituka. Magpagaling ka kaagad at kailangan tuparin mo ang mga pangako mo sa akin. Saang simbahan ba maganda magpakasal? Saka na natin pag-usapan kapag magaling ka na. Natulig ang tenga ni Francesca. Kung gayon, ay ito ang babaeng planong pakasalan ni David. Pakiwari ng dalaga, kalabisan na magtagal pa siya sa lugar na iyon. Yung kanyang tayo, mabilisan siya nagpaalam. Excuse me. Nagkatinginan sila David at Nelda. Patay, mukhang nagalit. Bulala si Nelda. Hindi na siya nagbalik pa ng hospital para dalawin si David. Niwala siyang balita kung nakalabas na ba ito. Bakit pa? Anong dahilan? Para magka-interest pa siya sa lalaking pag-aari na ng iba. Isa pa malaking problema ang kailangan niyang resolbahin sa asyenda. Unang-una niyang inasikaso ang pagpapa-excube na bangkay ng Senyor Galado at ang patunayan ng autopsiya sa nakuhang body fluids ng bangkay na ito ay unti-unting nilason sa pamamagitan ng cyanide na naging dahilan ng pagkakasakit ito sa bituka. Nasampahan ng kaukulang kaso sina Atty. Mendez at Gloria at hindi na palambot ni Hilda at China ang kanyang puso para iurong ang demanda. Mula ngayon, na wala nang gugulo pa sa iyo sa asyenda, Senyorita Francesca, tuwang-tuwang wika ni Aling Patring. Dapat ay matuwarin siya. Subalit ramdam na ramdam niya na hindi nakikisama ang kanyang puso sa kaligayahang nadarama sa pagkakamit ng katarungan sa pagkamatay ng ama. Sumasakit ang ulo ni Francesca sa kakaisip kay David. Nadagdagan pa iyon na maging topic ng usapan nila na Aling Patring ang binata habang dinudulutan siya ng almusal nito. At hindi niya akalain, marami pa pala siyang malalaman mga kabutihang ginawa ni David para sa kanya. Nako, Senyorita, ngayon ko lamang sasabihin sa inyo ang katotohanan. Lagi kayong itinatanong ni David. Halos tuwing umaga ay kinukumusta niya kayo sa akin sa telepono. Alam ba ninyo na siya nagpapabigay ng pagkain sa inyo ng palihim at siya rin nag-uutos sa amin na kapag nakalingat na mag-iina ay tulungan na raw namin kayo.
Talagang mabait si Aling Patring. Ngayon na walang pag-aalinlangang pagsang-ayon niya. Kumusta na kaya siya ngayon, Aling Patring? May balita ka ba tungkol sa kanya? Sa pagkakaalam ko, full-time na siya sa kanyang opisina. Tapos na raw ang problema sa inyo at may bigyan niya ng sapat na panahon ng kanyang law office. May girlfriend na pala siya, ano? Naku, wala. Ang pagkakaalam ko nga ay malaki ang gusto sa'yo ni David eh. Kumunot ang kanyang noo. Kung totoo ang sinasabi ninyo, Aling Patring, baka natiis niya ako na hindi makita ng matagal. Baka nahihiya. Naku, ang lakas raw ng kaba ng kanyang dibdib tuwing nakikita kayo. Ano kaya kung ako ang dumalaw sa kanya para makapagpasalamat naman ako sa mga ginawa niya para sa akin? Sige, senyorita. Puntahan niyo si David at ang magkaayos na kayo. Ano? Natutop na Aling Patring ang bibig. Ay, naku, sorry po. Ang sabi ko ay para magkausap na kayo. Tumayo na siya. Balak puntahan si David. Siya nga pala, senyorita. Gusto kayo makausap ng mga dating tauhan na inyong papa hinggil sa ilang pamamalakad na gusto nilang baguhin. Sabihin ninyo sa kanila, bukas na sila magbalik at may mahalaga akong lalakarin ngayon. Ay, naririyan po silang lahat. Kanina pa naghihintay sa inyong pagising. Ganoon ba? Wala siyang nagawa kundi unahin ang pagkausap sa mga tauhan kaysa ang puntahan si David sa villa. Napilitan siyang harapin ng mga dati nilang tauhan na namumuno sa iba't ibang gawain sa asyenda. Hiniling ng mga ito na i-retain ng mga tao sa kanilang dating posisyon at kung pwede ibalik sa dati ang pasahod. At hiniling rin na dagdagan ang mga sweldo ng mga ito dahil magmula raw ng hawakan ni Gloria ang asyenda ay hindi na raw sila tinaasan ng sahod. Wala akong hindi ibibigay sa inyong lahat. Subalit hayaan niyo muna akong ikonsulta ito kay Attorney David Miranda. Natutuwang sa mga ayon ng lahat na madisperse ang mga tao ay mabilis siyang naligo ulit at nagbihis ng pinakamaganda niyang rug attire para puntahan si David. Lumilipad ang kanyang isipan, na-excite ang puso na pinasabad ang sasakyan palabas ang asyenda. Saan siya nagpunta? Nararatal daw si Sania kay Aning nang hindi ito datnan sa villa. Hindi ko po alam, senyorita. Basta't pinabibigay sa niya ang susi ng villa. Magmula raw ngayon, ay sa inyo na ako magre-report. Kayo na raw ang amo ko dahil kayo raw ang tunay na may-ari ng villang ito. Ano bang sinasabi mo? Anong oras babalik ang lalaking iyon? Palagay ko, senyorita, ay hindi na siya babalik. Wala na ho siyang damit diyan eh. Isulat nga po pala yung pinabibigay sa attorney. Nagmamadali niya binasa ang sulat na ibinigay ni Aning. Nakalagay sa sulat, isa sa mga titulong na isurrender sa kanya ng binata ay titulo ng villa at ang lupang kinatitirikan nito. Napalabas lamang nila na Senyor Regalado na kanya ang villa para hindi magka-interes si Gloria noon. Ayon pa sa sulat, ang nasabing villa ay pinabibili ni Senyor Regalado kay David nung nabubuhay pa ito. Ipinaliwanag rin ng binata sa sulat na kaya hindi mo na siya kumilos ng angkinin ni na Gloria at Attorney Mendez ay upang malihis ang hinala ng mga ito na sa kanya mga orihinal na dokumento na pag-aaral ng Senyor Regalado at upang mapaniwala ang mga ito na siya ay walang alam sa sabuatang ginawa ng dalawa. Nagbalik sa isipan niya at tagpong tinatanong niya si David kung saan kumuha ng perang ipinambili ng villa. Nagkaroon siya ng paghihinala sa lalaki at ngayon ay parang siya nagigilty na mapatunayan na ang lahat ng mga maling akala niya laban sa lalaki ay pawang hindi totoo. Aning, alam mo ba kung saan ko siya matatagpuan? Pakiramdam kasi niya ay hindi siya mapapakali hanggat hindi nakikita at nasisilayan si David. Senyorita, ayun na ipasabi eh. Nag-isip siya kung paanong lalansihin si Aning. Pwede ba naman yon? Alam mo ba, Aning, kung bakit ayun na ipalam sa akin kung saan siya naroroon? Kasi nagbabalak siyang takbuhan ako. Ho? Bakit niya kayo tatakbuhan? Kasi may nangyari na sa amin at puntis na ako. Ho? Kaya kapag hindi ka pa umamin, isasama kita sa plano kong pagdedemanda sa senyorito mo. Naku, senyorita, ayoko pong makulong. Ituturo ko po sa inyong eksaktong kinaroroonan ng attorney. Tingin namin sa'yo, daladala mo ang langit at lupa, sabi Joseph na business partner ni David. Nalulungkot lang ako kasi
Hindi na siguro kami makikita ni Francesca. Bakit na hindi? Ngayon ka pa ba mahihiyang dumalo sa kanya ng formal? Gayong ang laki ng tulong mo sa kanya para mabawi ang kabuhayan ng kanyang papa. Reaksyon sa pang-business partner. Hindi na ako kilala noon. Tapos ang papel ko sa kanyang buhay. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ano ka? Hindi mapakali at hindi makatulog magdamag sa kakaisip sa iyong lady love. Tumigil na nga kayo at baka masamid pa yung tao. Huwag na natin siyang pag-usapan. Kunyari pa raw ay ayaw pag-usapan. Pero siya naman ang laman ng isipan mo. Magmula nang dumating ka kanina, ay nakaharap na sa iyo ang litrato ni Francesca. Bakit kasi ang litrato ang kinakausap mo? Personalin mo na brother. Nahagip ng tingin ni David ang isang lapis at ibinato kay Dan. Hindi napansin ng tatlo ang pagpasok ni Francesca. Natigilan ang dalaga ng marinig ang usapan ng tatlong lalaki. Akala ninyo, madali itong nararamdaman ko. Narinig niya ang wika ni David. Bakit kasi sinisikil mo ang nararamdaman mo para sa kanya? Kung mahal na mahal mo naman pala siya. Bago nakasagot si David, napansin ang dalawang kapartner nito na nakatayo na si Francesca sa likuran ni David. Hindi siya pwedeng mahalin. Tiyak hindi papayag ang babaeng iyon na ibigin ko siya. Maliit lamang ang tingin niya sa akin noon pa. Walang kamali-mali na saad ng binata. Nagkatinginan ang dalawang partner. Napatingin na rin kay Francesca. Pero umamin ka partner, talaga bang mahal mo si Francesca? Tanong ng isa. Mga bata pa kami, ay minahal ko na siya. Sinikil ko lang aking damdamin dahil alam ko, alangan kami sa isa't isa. Mali mo naman, nagbago ng tingin niya sa'yo. Sabi mo nga, ay abot-abot ang kanyang pasasalamat sa'yo dahil sa mga ginawa mo sa kanya. Nagpapasalamat lang yon dahil ang laki ng naitulong ko sa kanya. Ngayon, hindi na niya ako kailangan. Mapagsamantala na ulit ang tingin niya sa akin. Baka naman nagkakamali ka lang ng akala, David, tungkol sa kanya. Hindi alam ni David ay si Francesca na ang sumagot, buhat sa kanyang likuran. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi lang ninyo alam kung paano ako nilait-lait ng babaeng iyon noong araw. Pero nagbago na siya. Maniwala ka. Si Francesca ulit. Noon napansin ni David na hindi na pala nagsasalita ang mga kaharap at ang mga mata ng mga ito ay nakatutok sa kanyang likuran. Noon lang rin niya na-realize na mukhang naging matinis at malit ang tinig na naririnig niyang sumasagot sa kanya. Yung lingon ng binata ay nag-abot ang mga kilay niya na makita si Francesca sa kanyang likuran. Hindi manhid ang dalawang kapartner niya. Walang paalam na umalis sa mga ito at hinayaan sila makapagsolo sa opisinang iyon. Namayani ang nakakabinging katahimikan. Ngayong dadalawa na lamang sila. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ako naririto? Hindi ka na dapat pang nagpunta rito. Nakatalikod ang wika ng binata. Bakit? Ayaw mo na ba akong makita? Wala nang dahilan para magkita pa tayo. Gusto ko lang naman pasalamatan ka. Lalo na iligtas mo ang buhay ko sa kamay ni Atty. Mendez. Tapos sa obligasyon ko sa iyo, nakatupad na ako sa bili ng iyong ama. Hindi pa tapos ang obligasyon mo. May pananagutan ka pa sa akin. Marami ka pang ipapaliwanag. Hindi mo ba nabasa sa sulat na ipinabigay ko kay Aning? O baka naman, naghihinala ka na baka may iba ka pang property na hindi ko pa i-entrega sa iyo. Hindi yun ang dahilan kung bakit ako naririto. I don't expect na pupunta ka rito. Are you not happy to see me? Why should I be happy? It's because I'm here. Then, why are you here? To clarify some matters. Regarding what? You and me. And what's about you and me? David, wala ka bang gustong sabihin sa akin? Umiling ang binata. Napuno na si Francesca at nakapumaywang na sinita ang lalaki. Bakit ganyan ka? Duwag kang humarap sa katotohanan. Kanina, kung ano-ano ang sinasabi mo sa mga kaibigan mo patungkol sa akin. I even heard na sinasabi mo na bata ka pa, ay minahal mo na ako. How come na hindi mo yan masabi ng harapan sa akin ngayon? Narinig mo ang mga sinabi ko? Oo, at narinig ko rin na sinabi mo, hindi ako papayag na mahalin mo ako. Paano mong nalaman? Nagtanong ka na ba sa akin? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Papayag ka mang ligawan ka na isang oportunista
Ang makapal ang mukha na katulad ko. Bakit ang hilig mong bumuhay ng patay? Hindi ko na nga naiisip ang nakaraan, ay binabalik mo pa. Mahirap kalimutan ang nakaraan. Kung ibabalik ang nakaraan, malayong kausapin kita ngayon. Can't you see na nagbago na ako? Can you imagine na pupuntahan kita rito para makausap lang? Ano ka ba? Wala ka bang pakiramdam? Talaga bang wala kang sasabihin sa akin? Basta na lamang tayo maghihiwalay ng hindi nagkakaintindihan. Kung ako ang tatanungin mo, wala na akong sasabihin pa sa'yo. Now, kung hindi mo mamasamain, pwede ka nang umalis. Napaiyak ang dalaga sa magaspang na pakikitungo ni David sa kanya. Hindi na pala ako dapat nagsayang ng panahon para puntahan ka. Kaya lang, dapat naman ako magpasalamat sa lahat ng mga nagawa mong kabutihan sa akin sa maraming pagkakataon. At bago nakakilos si David, ay mabilis na nakalabas si Francesca sa opisinang iyon. Napatanga ang binata sa isang kisap mata na wala sa kanyang harapan ang tanging babae na pinag-ukulan niya ng walang katulad na pagmamahal. Siyang pasok ng 2 business partner niya. Ano nangyari? Bakit umiiyak si Francesca? I sent her away. Ano? Bakit? Natakot akong patagalin si Rito. Baka hindi ako makapagpigil sa aking sarili. Ano? Pare, ang labo mo. Akala ko ba, mahal na mahal mo ang babaeng iyon? Totoo iyan. Bakit pa nabayaan mo pang umalis? Alam mo ha, hindi iyak ang babae ng ganoon kung wala kang halaga sa kanya. At bakit siya pupunta rito? Sabi mo nga, ubod na mata pobre ang babaeng iyon at masungit pa. Anong gagawin ko? Baka tuloy na siya magalit sa akin. Mas lalo magagalit iyon kapag hindi mo pinuntahan at tumingin ka ng sorry. At huwag mo nang palapasin pa ang pagkakataon. Ipagtapat mo na ang nararamdaman mo sa kanya. Kinakabahan ako, pero ayokong tuluyang magalit sa akin si Francesca. Ano pang hinihintay mo? Sundan mo na ang iyong lady love. Sa tabing sapa ay pinagpad ng mga paa si Francesca. Walang patid ng pag-iyak ng dalaga habang nakaupo sa damuhan. Hindi niya malubos na maisip kung bakit nagawa siyang tanggihan ni David. Kaya nagpapakababa na nga si Rito. Ang tanga ko naman kasi at iniisip ko na ako ang babaeng tinutukoy niya kanina. Nakalimutan ko na may Nelda na nga pala nagmamay-ari sa kanya. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal sa pagkakaupo sa damuhan. Pero na makaramdam na siya ng sakit sa balat, sanay ng init, ay nagpa siya siyang umuwi. Tumayo siya at pinagpagandamit at sadyang patungo na sa kanyang kotse. Nang biglang matawag ng pansin ng pamilyar na yabag ng kabayo. Noong una, ay nagliwanag ang kanyang mukha na makilala ang sakay ng kabayo. Subalit ang maisip na masama ang kanyang loob kay David, ay daldali siya sumakay ng kotse at pinaharurot iyon sa sementadong driveway. Subalit, pasigit na mabilis ang kabayo at may 5 metro na ang layo sa kanya, ay humarang iyon sa kanyang daraanan. Napasamangot siya. Ano pa ang kailangan ng hudyong ito? Kung kanina, ay sabik na sabik siya makita ang binata. Ngayon, ay inis na inis siya rito. Madilim na madilim ang kanyang mukha, umibis siya ng kotse, at nakapamewang na hinintay ang paglapit ni David na ngayon ay nakaibis na sa kabayo. Bakit ka naririto? Untag ni Rito. Akala ko ba ay nagbago ka na? Bakit ang sungit mo naman? Hindi ka kasi nakakatuwa. Nakakainis ka, David. Kaya nga ako nagpunta rito. Gusto ko alisin ang inis mo. Umalis ka sa harapan ko. Kung hindi, isasagasaan kita. Kaya mo bang gawin? Sinusubukan mo ba ako? Walang sabi-sabi. Sumakay ulit siya sa kotse at pinarevolusyon ng makina. Kinabig ang kambyo. Pero hindi naman niya matapak-tapakan ng silinyator. Samantala, ay hindi tuminag si David sa kanyang natatayuan. Makisig na makisig ito at misulang great kada nakatunghay sa kanya. Hindi ko yata kayo managasan ng gwapo, naisip niya. Napapikit siya na mariin at saka pinatay ang makina ng sasakyan. Nilapitan naman siya ni David. Dumakwang ito sa bintana ng kotse. I'm sorry na, Francesca. Hindi ko naman gustong pasamain ang loob mo eh. Huli na ang lahat. Napasama mo na ang loob ko. Hulyaw niya sa lalaki. Halos madagit na ang uso nito sa kanyang labi. Sa halip na sumagot, bigla siyang sinalo ni David sa batok at mariing hinalikan. Umangat ang kamay niya para sampalin ng lalaki.
Subalit nawalan iyon ng lakas. Halos mapagtuna ang kanyang hininga na bumitiw ang mga labi ng binata sa kanyang mga labi. Ano? Masama pa ba ang loob mo? Magkaliwanagan nga tayo. Bakit mo ba ako hinahalikan gayong pinagtabuyan mo na ako kanina? Sabi mo kanina ay hindi ko naintindihan ang sarili ko. Pwes ngayon ay intinding-intindi ko na. Ang totoo niyan, Francesca, mahal kita, mahal na mahal kita. Kung gusto mo maniwala ako sa'yo, sagutin mo mga itatanong ko sa'yo. Sino ang babaeng sinasabi mo kay Ani na siya mong planong pakasalan? Sino pa kundi ikaw? At sinalda ang isa sa mga abay. Kaya nga nagtatanong ako sa kanya kung saan simbahan na maganda para mapakasalan ka. Huwag mo akong pinagululoko. Paano mo patutunayan totoo ang mga sinasabi mo sa akin? Sumama ka sa opisina para ipakita ko sa iyo ang isa sa mga cherished possession ko at yun ang picture frame mo na nakadisplay sa opisina ng iyong papa. Nang siya ay mamatay, ay kinuha ko yun at itinago. Lihim siyang natuwa sa narinig pero hindi nagpahalata. Seryosong-seryoso pa rin ang kanyang mukha. Umibig siya ng kotse at hindi kumukurap at tumingin sa mga mata ng lalaki. Patunayan mo yung sinasabi mo, ha? Seryoso na yung wika. Hinapit siya ni David sa bigwang. Will you marry me? Hindi lang siya tumango bilang sagot. Tumingkayad pa siya, yumapo sa liag ng binata at presentado humalik sa labi nito. Dito na po nagtatapos ang kwento na David at Francesca. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming pong salamat. God bless everyone.